Mahirap bang gumawa ng content? Well, before natin na pag-usapan yan, hi guys, my name is Kix Ferrer. Welcome to my new vlog. And pag-usapan natin kung mahirap ba maging content creator or gumawa ng content. Well, ito yung sagot ko. Well, actually yung sagot, hindi siya mahirap. Bakit? Bakit sinabi ko hindi siya mahirap? Well, ang paggawa ng content or pagiging content creator, nasa iyo na yan eh. Kung meron ka talagang guts, kung meron kang confidence, meron kang pasensya, at syempre kung risk taker ka. Yun man sabi ko, bakit hindi siya mahirap. Oo. Bakit ko sinabi na kailangan nyo mag-take ng risk? Bakit kailangan nyo maging confident? Kasi yun ang kailangan nyo para gumawa ng content, para maumpisa nyo gumawa ng content. Well, baka magtanong kayo sa akin or sasabihin nyo sa akin, kasi Kix, siguro ano ka kasi ganito ka, may experience ka na. Hindi. Bakit ba nag-umpisa ako ng vlog 2015? Gumawa ko ng channel 2015. Di nag-work. Tinigilan ko. 2020, nag-umpisa na naman ako. Pero wala akong magarang wala akong magarang camera. Wala akong advance or let's say yung equipments ko sobrang rugged lang. Kung ano lang meron ako. Which is we are in the era na maraming na gumagamit tayo ng cellphone. At ito lang talaga ginamit ko. Legit. Cellphone. At doon ako nag-umpisa pag-vlog. At tiwala lang talaga sa sarili. At hindi kasi ako naghahabol kasi ng dapat makukuha ko agad, pera agad yung gusto ko. Oh, may pera talaga sa paggawa ng content, especially sa YouTube. Okay? And kung yun kasi yung mindset natin, tsak, mahirapan tayo dyan. Kasi mape-pressure ka, kaibigan. At oo, kung mape-pressure kayo, tsak, hindi talaga kayo makagawa ng content nyo. Hindi nyo maumpisahan yan. Isa pa, ang nakikita ko all the time or iniisip ng mga tao, kailangan nila agad, first content pa lang, perfect. Wala naman perfecto sa mundo. Kailangan nyong dumaan sa mga proseso na ganyan, you need to fail para maintindihan nyo paano gumawa ng content. Yes, merong ibang tao pag start pa lang maraming views. Ang gagaling nila kung kumuha ng shots, paggawa ng vlog. Style nila yun eh. At siguro pinagdaanan din nila yun. Pero masasuggest ko, kailangan mo rin daanan yung lahat ng proseso para malaman mo anong mga errors mo. Anong kailangan mong baguhin sa next step mo. Kahit ilang videos ka na, wala pa ring views. Baka kailangan mo nang i-enhance yung thumbnail mo, enhance mo yung caption mo. Or sa TikTok ba, kailangan mo lang yung caption mo, ibahin mo yung style ng contents mo, ibahin mo rin. I-check mo lang kung saan yung madaming views, try mo siyang hanapin. Be consistent sa ginagawa mo para malaman mo anong pwede mo pang ibago sa sarili mo or sa content mo. In connection sa sinabi ko kanina, huwag niyong compare ang sarili. Don't compare, o diba? Don't compare yourself to others. Kasi alam nyo, kung kumpara yung sarili nyo sa mga idolo nyo, talagang mahirapan kayong gumawa ng sarili nyong content. Gawin nyo sila as inspiration, hindi competitor. Hindi to pagalingan. Okay? Ito, paggawa ng content is how ito yung ipapakita sa inyo kung gaano kayo ka-creative as a person. Meron kayong privilege na ipakita yung sarili nyo, yung other side of yourself, na meron pala kayong skills to create or to share your knowledge sa mga ibang tao, sa mga viewers nyo. And hindi yan rason na kasi wala kang pang-edit, wala kang ganito. Mga kapatid, marami ng libre na application ngayon. Example, meron akong nakitang vlogger na sobrang daming views. Ano lang ginamit niyang app? Yung KineMaster ba yun? K-I-N-E Master. At anong ginawa niya? Anong ginamit niya? Cellphone lang. Marami siyang views. Kasi yung ginawa niya, tapang. Okay? Guts lang yun. Yung kailangan dun. At siguro, gusto niya i-share yung story niya, especially nasa probinsya siya, nasa dagat siya, nag-fishing, pinakita niya yun. So, he's like living a simple life pero, nakagawa siya ng paraan. Hindi niyo naman kailangan maging maganda or pogi para mag-umpisa sa isang content. Kailangan nyo lang talaga ang pagiging creative nyo. Subukan nyo.
kung ako sa inyo, as soon as possible, try nyo na. Kasi wala naman mawawala sa inyo eh. At least sinubukan nyo. If you think hindi para sa inyo, at least na-try nyo. Sa tingin-tingin lang kayo. Sa mga vlogs ang tao na gusto mo maging vlogger, pero wala ka namang ginagawa. At about sa niche, nape-pressure kayo kasi dapat kailangan may niche, kailangan may ano. Well, talagang hindi nyo mahanap yung niche nyo kung hindi nyo subukan. Ano nang hinihintay nyo mga kapatid? Ngayon, gawin nyo na. Take advantage of the algorithm right now ni YouTube or sa lahat ng mga social media platforms. Kasi alam nyo ba, si YouTube, kahit maliit ka na content creator, at kung okay naman kung marami namang audience or maraming viewers ka, ipapakita ka sa homepage. So, i-take advantage mo to ngayon, yung kanilang new update sa 2024. Para malaman mo rin yung sarili mo na kung kaya mo ba paggawa ng vlog or pagiging content creator. Diba? So, good luck sa inyo. Please don't forget to subscribe. Comment below kung nakatulong ba tong video na to. At mag-ingat kayo palagi. Again, stay positive, stay happy. This is your boy Kix Ferrer, signing off.